Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, medyo iba muna yung topic natin. Pero connected pa rin naman ito kasi alam ko yung mga ghost hunters ginagawa din to. Nakita ko na ginawa na ito ni Donsky. Ginawa na rin lalo na si 88, 'di ba? Alam niyo yung tinatawag na poverty porn, yung tulong-tulong sa mga mahihirap, 'di ba? Kasi ano ba yung purpose niyan? Ito, wag muna natin pag-usapan itong main issue na to, no? Kay Pugong Biyahero. Kasi si Pugong Biyahero naman kasi, main content talaga nito ay tumulong. 'Di ba? Kasama niya sila Bal Matubang, sila Hungry Syrian Wanderer, at si Jose Halorina, 'di ba? Iba yung ang gusto ko lang munang ipabatid, may mga ghost hunters na gumawa niyan. 'Di ba? Anyway, ito message sa akin ang maganda kong girlfriend na si Olivia. Nagpapa-shoutout. Nasaan na ba ako? Shoutout, love you. Nasaan na ba ako? Nawala ako tuloy. Ganda-ganda kasi ni Olivia eh. Anyway, okay, nandun na tayo sa may sa mga ghost hunters, no? Gumagawa. Ano ba ang purpose kung bakit ginagawa ng mga ghost hunters to? 'Di ba? Actually, nung kino-content ko pa si FLM dati, ganyan din ang ginagawa ni FLM. 'Di ba? Ang purpose kasi ng mga ghost hunters kaya ginagawa niyan para meron silang isusumbat. 'Di ba? Para meron silang isusumbat. Let's say halimbawa na-booking sila sa pamimeke nila or napatunayan na nagsisinungaling sila. Isa yan sa ibabanat eh. Lalo na tong si 88 na to na pang-i-scam yung ginagawa niyang pagbebenta ng gamot na sa diabetes. Biglang ang i-re-rebat sa'yo, marami naman kami natulungan, kasi nga may mga videos siya na namimigay-migay ng bigas, na kung tutuusin naman, sa tingin nyo, yung ginagawa nyo ba, hindi nyo naman content ang tumulong eh. Halatang kaplastikan yan, min eh. Hindi, huwag kayong magagalit sa akin, no? Napapansin ko madalas yan, na, alam mo yung buhat bangko, na may tinulungan na sityo si 88, 'di ba? For example, ito na ipi-play ko. Na pure ka plastikan talaga. 'Di ba? Ito example papakita ko sa inyo muna. So dito sa channel ni Baby Boss Samar, 'di ba yung meron silang video dito na namimigay sila ng bigas, yung katulad nito may reklamo ang mga taga-sityo kay Ghost Hunter 88, 'di ba? May clickbait no? Tapos pag inano mo, makikita mo dito tumutulong, nagbibigay ng mga bigas. Nagbibigay sila ng bigas sa mga taga-sityo. Na kung tutuusin naman, if ever na totoo yung ginagawa nyo, hindi nyo na dapat binivideo yan. Kasi hindi nyo naman main content yan eh. Ano yung purpose? Bakit kailangan i-video nyo yung mga bagay na yan? Para ipang papuri sa mga tao. 'Di ba? So dahil yung mga mahihina ang ulo nyong fans, pag na-booking kayo na namimeke or napatunayan na kayo, sasabihin, at least nakatulong. 'Di ba, men? Yan ang minsan gagawing pang niyan eh. Once ginawa na rin ng mga fans ni Donsky, at least si Donsky may tinutulungan. Putang ina naman, ang pinag-uusapan natin, pamimeke ng video ng idol nyo. 'Di ba? Tapos ang nyo, at least may natulong. Come on. 'Di ba, men? Ano sa tingin nyo sa akin? Wala rin ako natulungan. Hindi ko lang ina-announce yan. Alam ni Olivia yan, 'di ba? Pumanaw na nga yung tinutulungan kong isa na may cancer na, si Ma'am Annie Bravo. 'Di ba? Para for the sake of fairness, binilhan ko ng wheelchair. 'Di ba? Then hindi ko naman pinagyayabang to. Hindi ko kasi binivideo yung mga bagay na to.
'Di ba? Then meron pang isa oxygen concentrator binigyan ko, tapos pambili ng gamot. Hindi ko na i-mention kung sino. O baka sabihin niyo nagsisinungaling ako. Pakita nga natin, man. 'Di ba? Hindi kasi binibidyo yung mga ganitong bagay eh. Oh. Kay Ma'am Annie Bravo. Para makita nyo. Ayan o. Example lang ito, ano. Kasi baka mamaya isipin nyo, nag-iimbento ako eh. Kasi yung mga ganitong bagay, hindi na to inaano, hindi na to binivideohan. Hindi, kasi baka mamaya, ano ka lang kasi ikaw hindi ka nakakatulong. Mga bobo ganyan ng ano eh. Pero sa secret, ginagawa ko yan, men. 'Di ba? Ayun, ito si Ma'am Annie Bravo, wala na to eh. Sumalangit nawa yung kaluluwa eh. I-zoom natin, ano. Ayan oh. Okay po, salamat po uli. Buksan ko. Si Ma'am Annie Bravo to. May cancer siya. Ako yung bumili ng ano niya, ng wheelchair niya. 'Di ba? Sir Bungo, maraming salamat po. Masisilayan ko. Merry Christmas. 'Di ba? Kaya nga lang syempre, 'di ba? Hindi ko na kasi wala na si Ma'am Annie Bravo. Tapos meron pang isa dito. Si ano, hindi nyo naiintindihan to eh. Yung mga ganitong bagay, ang gusto nyo kasi lagi, laging nakikita yung pagtulong. Kasi diyan kayo nalalamon. Oh, ito pang isa. Ito naman, ginawa ko ang lahat dito. Ayan oh, binilhan ko siya ng oxygen concentrator noon. 'Di ba? Hindi ko ina-announce to sa channel ko hanggang sa hanggang sa huli niya lahat ng mga need niya. Hanggang sa yan, wala na, patay na. 'Di ba? Hindi ko binobroadcast yung mga ganyang bagay kasi hindi naman 'yan ang content ko eh. Gagawa ako ng pagtulong kung hangga't kaya ko. 'Di ba? Pero ano ba ang ginagawa ng mga ghost hunter nyo? Yung ipapakita dito na nasira yung sira yung dingding, 'di ba? Yung napanood mo yung video ni Donsky na may tinutulong tapos ang Gcash niya. 'Di ba? Hindi naman ako nagganyan eh. Once nag-fundraising ako doon sa merong anak na may may mental illness, 'di ba? Hindi ako nanghingi doon, nagbenta ako ng t-shirt doon. Alam 'yan ng mga nanonood sa akin panahon ni FLM. Yung may autism. Ay, sorry, hindi naman pala mental illness ang autism. 'Di ba? Kasi pang therapy nung anak niya, nagbenta ako ng t-shirt noon. Hindi ko hiningi yung pinantulong ko, pinandraising ko 'yon. At meron pa akong tinulungan na isa na na mag-aaral. 'Di ba? Nagbenta din ako ng t-shirt dati noon, pang tuition niya. Hindi ako manghingi ngayon. Halimbawa, may humingi ng tulong katulad nung isa, may humihingi na naman ng tulong sa akin ng pang bili niya ng oxygen. Wala naman akong pera ngayon. Anong ginawa ko? Hinanapan ko ng sponsor at yung sponsor, siya na mismo ang kokontak doon. Wala na akong kinalaman doon. Alam ni Sir Rafi Medina yan. 'Di ba? Hindi na yung magpadala kayo sa akin ng pera at itutulong. Yan ang ginagawa ng mga ghost hunter nyo eh. At kayo naman nagpapadala, 'di ba? Siguraduhin nyo i-audit nyo. Hindi naman sa pagiging masama ang ugali nun eh. Dapat ino-audit nyo yung pagpapadala. Minsan kasi sinasamantala na kayo. Halimbawa, madalas yan, may tinutulungan ako na aswang. 'Di ba? Marami na loko dyan, nagpadala ng 40,000 dahil doon sa mga batang aswang na tinutulungan. Hindi naman pala totoo. Kapitbahay lang pala yun. 'Di ba? Tapos nung chinek na hindi naman pala
lahat ay naibigay dun sa dun sa bata. Binulsa yung iba. Totoo yan. Panahon ni Master Tess, may nagsusumbong sa amin na ganyan. Kaya mag-iingat kayo sa mga ghost hunter na sinungaling. 'Di ba? Ginagamit yan eh. Tapos kayo, mga putang ina nyo, supporter kayo, pag nasisita ang peking video nyo, sasabihin nyo na naman sa idol nyo, at least may natulungan. Gago, hindi idol yung tumulong doon, galing sa sponsor yon. 'Di ba? Yan na sana naiintindihan nyo. Hindi puro katangahan ng inaano nyo. Kinakapitalize ng mga ghost hunter yan eh. Yang pagtulong-tulong na yan. 'Di ba? At kayo, para sa akin, yung mga sponsor, halimbawa may tutulungan kayo, ipa-audit nyo. Karapatan nyo yun eh. Kasi nga, kaya kayo nag-sponsor dahil may dahilan. I-make sure nyo na yung dahilan na yun ang masusunod pag nagpadala kayo ng pera. Katulad nung nangyari dito kay Reborn. 'Di ba? Ang nagsabi nito si Ma'am Oten. Oten yung code name sa taga Japan. 'Di ba? Ang sabi daw ni Reborn, gagamitin daw yung pera sa sa pang-explore. Nung pinadalang pera, pinambili na daw ng bigas. O di ba panggagago 'yon? Sabi niya nga, at least alam niya naman na pinambili ng pagkain, di okay na rin. Pero kung tutusin, panluloko 'yun eh. Manghihingi ng pang-explore tapos pinambili na pala ng pang-sarili. 'Di ba? Alam nyo, ang sponsorship may kapalit talaga 'yan. Hindi naman kusang tulong 'yan eh. Ano ba yung kapalit niyan? Kung ano yung hiningi niyo doon, halimbawa, gusto kong mapaganda yung video mo. Bumili ka ng bagong camera. 'Di ba? O ito yung pera. Kayo naman mga sponsor, kung bibili niyo ng bagong camera, siguraduhin niyo yung perang pinadala niyo pinambili talaga ng camera. Kasi minsan, bumili ka ng GoPro, bibigyan mo ng 30,000. Ang bibilihin yung mumurahin na tigte 10,000 na action camera na malabo. Tapos yung 20,000 ibubulsa na, niloloko kayo nun. Kaya dapat hingan nyo na resibo. Hindi naman sa pagiging yun eh. Karapatan nyo yun eh. At kayo naman, halimbawa, kung mabait naman yung sponsor nyo, kayo na yung magkusa na mag-breakdown ng mga ginastos nyo kung saan napunta. 'Di ba? Yun ang yun ang dapat isipin nyo, mga kababayan ko. Now, lipat tayo dito kay Pugong Biyahero. Nagets nyo na? Kaya minsan may anomalya dyan sa tulong-tulong na yan eh. Diba? Dito sa issue naman ni Pugong Biyahero, isa siya sa mga charity vlogger, no? Katulad nila Basel, nila Hungry Syrian Wanderer, nila sino pa ba yung mga Yun, si Jose Halorina. Hindi ko gusto si Jose Halorina eh. Ginagawa niyang tanga yung tinutulungan niya. Biruin mo, sasabihin niyang gano'n, no? Halikan mo ang paa ko at bibigyan kita ng pera. Yes, I know, social experiment naman yun. Pero ano yung matutuklasan mo doon? Pinapagmukha mo ang tanga yung tinutulungan mo, men eh. Tapos nung halikan yung paa niya, pipigilan niya naman. So, bibigyan niya ng pera. Tapos yung mga pang-bobong Anyway, ito hindi ko sinasabing masama itong ginagawa ng for some lalo na si Attorney Libayan. Hindi pabor sa sa paggawa ng poverty porn eh. Sa mga content na ganito, yung gagamitin yung mga mahirap. Ako para sa akin may reservations naman ako kahit papaano. I don't know kung nagiging bias lang ako kay Hungry Syrian Wanderer. Kasi nga may mga pusang alaga yun. Ako marami din akong pusang alaga. 'Di ba? Pero sa akin mas okay na to kaysa mameki ka ng videos. Katulad ng mga peking ghost hunter. However, 'di ba, minsan naaabuso tong mga ganitong bagay eh. Tingnan nyo katulad nito, itong istorya ni Pugong Biyahero. Ito muna, side muna ng nung sponsor. Pakinggan muna natin yung sasabihin. Tutuusin natin, ginagamit lang naman ninyo ang mga tao na nakapaligid yung kamangmangan ng mga katutubo na ang iba, no read, no write.
Alam nyo, masakit man pakinggan, ano. Pero, may bahid ng katotohanan yun eh. I don't know, hindi ko naman kilala si Pugong Biyahero kung yan ba ay nanggagamit lang ng may possibilities kasi eh. Kasi yan ang main content niya eh. Siyempre, kung wala siyang tutulungan, wala siyang may upload sa niya. Sa channel niya. 'Di ba? So partially true na ginagamit niya yung tinutulungan niya. Hindi, wag kayong magagalit kung may fan si Pugong Biyahero diyan. 'Di ba? Minsan kasi masakit mapakinggan yung ganyan eh. Tapos at least nakatulong, 'di ba? Yan ang idadahilan ng mga fans ni Pugong Biyahero. Isang sponsor ni Pugong Biyahero ang galit na galit at inakusahan ang mga kasamahan niya na magnanakaw at manggagamit ng mga mahihirap nating kababayan. Siya si Ma'am Beth Mercadal, isang Filipinong online seller na nakatira sa Virginia Beach, Virginia. Ang sabi ni Ma'am Virginia, ang mga kagrupo daw ni Pugong Biyahero ay kumuha ng kanyang pinadalang isang karton ng balikbayan box. Ang balikbayan box daw na iyon ay para sana sa mga katutubong mga bata na tinutulungan ni Pugong Biyahero. Kahit ilang beses na raw niyang tinatanong si Pugong Biyahero at mga kasamahan nito kung dumating na ba ang kanyang pinadala, ang sagot lang nila ay hindi pa daw. Hanggang sa nakita niya raw ang kasamahan ni Pugong Biyahero na si Mang Eli na namigay galing sa isang balikbayan box. Sa tingin Ma'am Beth, ang ibang gamit na binigay nila ay galing sa balikbayan box na kanyang pinadala at binigay umano ang kanyang mga pinadala sa mga taong hindi naman karapat-dapat dahil ang gusto niya sana ay sa mga katutubong mga bata lang ito ibigay ngunit hindi yun nangyari. Narito ang kanyang live video sa kanyang FB account, panoorin natin. So, yun yung summary ng nung hinanaing ni Ma'am. 'Di ba? Every time na tinatanong, nandiyan na ba yung package ko? Puro wala, 'di ba? Yun ang sinasagot ng team ni Pugong Biyahero. Then suddenly, di umano daw ito muna, i-discuss muna natin. I know, may magsasabi diyan na hindi makahintay na, hindi may sagot na si Pugong Biyahero diyan. Oo, pupunta tayo doon. Dito muna tayo sa complaint ni Ma'am. 'Di ba? Yan, 'di ba? Napakinggan nyo. Sinasabi dito na natanggap na daw. Ay, hindi pa daw natatanggap. 'Di ba? Then suddenly, di umano, nakita daw ni Ma'am na may pinamimigay doon na alam niya na galing doon sa package niya. Yung yung bagay na pinamimigay na yun. Hindi ako pwede magkamali dahil nakausap ko mismo twice na January 21 or 22 naka-record eh. Tumawag ako sa tapos the other night, hindi kagabi, the other gabi. Ano tayo ngayon? Kami dito ngayon is Sunday evening. Tinawagan ko ulit dahil nga ang tagal nga pa sumagot nila eh. 2 team ang tinawagan ko. Ito lang palaala lang sa mga tawag nito? Sakit ng ilog ko eh. Palaala lang sa katulad ko na madali rin ako maawa, magbigay kahit ang dami nating tinutulungan. Yes, ganyan kaya nga yung mga kababayan nating OFW, most of them, hindi naman lahat pero most of them, nanggaling kasi sa hirap yung mga yan. Na pinalad sa ibang bansa. 'Di ba? Pinalad sila sa ibang bansa since nanggaling sila sa ganong uri ng pamumuhay dati at may nakikita silang kababayan natin na naghihirap ngayon, na sa kanila yon? Parang automatic na sa ay naranasan ko yan ngayon, medyo okay naman ang buhay ko. Maano man lang na ma-share ko yung blessings na naranasan ko. At least kahit papaano, magkaroon sila ng temporaring kasiyahan doon. Maranasan man nila kahit papaano, kahit konti lang, di ba? Mababait ang mga kababayan nating OFW. At yung naniniwala naman ako na yung pagpapadala na yun ay kusang loob. Kasi minsan, kung magpapadala ka, wag mo isusumbat. No! May purpose kasi kung bakit nagpadala eh. At hindi natupad yung purpose na yon. Let's say ganito,
Halimbawa, si RBS ikakasal, ano? Si RBS hampas lupa. Di ba? Kilala ko si RBS na isang kahig, isang tuka. Pero ikakasal siya. Di ba? Ang sabi ko kay RBS, ako nang sasagot ng damit mo pang kasal. Di ba? Gusto ko nakabarong ka, yung asawa mo nakagown. Di ba? O ito yung ito yung pera, ito yung 50,000. Di ba? Binigyan ko siya ng 50,000. Gusto ko yung maganda ang pati mga abay mo, mga best man mo, magaganda ang suot. Yan ang napag-usapan namin ni RBS. 'Di ba? Then napanood ko yung kasal ni RBS. Ang suot nila pambahay lang. Natanggap niya na yung perang binigay ko. Siyempre, sasakit ang loob ko nun. Napag-usapan natin yung perang, tapos ang sinasabi ni RBS sa akin, hindi, pinangbili ko ng handa para sa mga bisita. No! Di ba? Although nakusang loob kong binigay sa yun, may purpose kung bakit binigay ko sa iyo yon. Dapat dapat yun ang sundin mo, yun ang inisponsoran ko sa iyo 'Di ba? May karapatan ako sumama ang loob doon. May karapatan na sumama ang loob ko sa mga ganung bagay kasi hindi natupad yung hindi panunumbat 'yon. Hindi walang panunumbat 'yon, men. Pagka ganon. 'Di ba? Then magagalit ako, maglalabas ang hinanaing. Pambihira to si RBS nagpadala na nga ako ng pera dito para maging maayos ang itsura niya sa kasal niya. Hindi niya tinupad. 'Di ba? Panunumbat ba 'yon? Hindi, sama ng loob ko 'yun Kasi nag-usap tayong dalawa RBS na bibili ka ng barong mo at ng gown ng pakakasalan mo at pati mga abay. Hindi mo tinupad. Inuna mo yung ibang bagay. Ngayon kung wala nang pakialam doon. Ang pinag-usapan natin, 'di ba? Yun kasi ang nangyayari dito, men. Unang-una, yung binibigyan niya ng tulong, yung binibigyan niya, pinapaabutan niya ng tulong niya, walang pagpapahalaga dun sa niya, dun sa pinadala niya. 'Di ba? Di naman ako na may nangungupit, but of course, mayroon talagang kumukuha. Pinadala ko ito sa... Oo nga, doon nag-start yung pinadala, tapos sabi wala pa. Ngayon, number 19. Hinatid ito ng asawa. Pinapakita ni ma'am dito yung prof, ibibilisan ko na kasi ma-overtime na naman yata ako. 'Di ba? Pinapakita ni ma'am dito yung proof. Free na na-deliver na yung package, pero sinasabi ni Pugong Biyahero, hindi pa. Doon nagkakaroon ng problema. Matawagan mo sila ng... Tumawag ako kasi sabi ko, Davao naman yan, saka maaga ko pinadala. Mostly, may cut-off yan sila pag Visayas, ganyan. May cut-off yan sila kung sino magpadala. Na-trace niya ang August of 2020. Ang nakatanggap ng package, yung I don't know, asawa ba nung katim niya? Bago yata ako dumating tayo, online sealer tayo, nung kalakasan, di lang kay... Maaga ko pinadala para madali. Sabi ko, the most yan, matanggap. Yun sa Pugong Biyahero ba? Naawa ako, although di nga dapat yun sa kanila dahil hindi ko kilala pa yung Pugong Biyahero back on August, nung summer. Ang kilala ko yung ibang mga, yung taga Kapampangan na para din Pugong, pero yung doon ako naantig, yung kay Pugong. Yung Kapampangan ng mga bata, basta yun ang una ko nakita, yung may Peking Bombay din na tinulungan nung yung mga bata na vlogger Tapos nung nakita ko kay Paul, naantig ako dahil nga sa Davao na sitwasyon yung taga-bundok, yun taga-bundok. Ang nangyari, ang pagkamali lang nila, na-identify kung sino ang nag-receive. Ang nag-receive, ang ka-live-in partner ni Mang Eli. Diba? Yan, na-trace na-receive pala. Pero si Pugong Biyahero, hindi niya alam. I mean, hindi naman sinabi, hindi daw. Okay lang sana kung sinabi, hindi ko po alam, i-check po namin. No, pero sinabi niya, hindi pa. Natatanggap. Diba? So, ang kino-complain nito ni ma'am, ba't sinasabi niya hindi natanggap na? Siyempre, dahil doon, mag-iisip na si ma'am nun. Baka mamaya kinupit nga naman yon na hindi mo alam sa team mo. Yun ang pagkukulang mo. Ngayon, nakuha na natin yung gist nung istorya. Lipat tayo ngayon dun sa dito sa vlog ni Pugong Biyahero.
So ito, PB team, naging emotional, magnanakaw daw kami ng package. Hindi mo masisisi yung tumulong na sumama ang loob. Kasi nga, ginawa niya ang lahat at na-trace niya na natanggap nyo na, pero sinasabi nyo hindi pa natanggap. Doon nagkakaroon ng problema. Ngayon, ano ang ginawa ni Pugong Biyahero, men? Ito, di ba, napaka bullshit nito. Ako, para sa akin lang, hindi naman sa I have nothing against sa advocacy mo. Pero yung ganito, men, yung sasabihin mo na PB team, naging emotional, magnanakaw daw kami ng package. Men, pagkukuha ng simpatsya to eh. Di ba? Parang ang nangyari dito, mas gusto nyo na lang kumuha ng simpatsya, hindi kayo mag-explain dun sa tao. Magpakalalaki ka, men. Na, ay sorry po, nagkamali po talaga. Panoorin natin, Magandang umaga sa lahat ng viewers po natin na nanonood po ngayon. Hello, good morning. Ayan, maaga po kami nag-live kasi actually wala pa po kaming tulog na maayos kasi pag... Diba? Unang-una pa lang, wala kaming tulog, wala kaming, men. Diba, hindi yan ang issue eh. Sa una pa lang, nagbi-build up na siya ng ikakaawa sa kanya ng tao. Ay, walang tulog. Diba, men? Good. Galing kami dun sa mission kagabi. Gabi na kami nakawin. Tapos naghanap pa kami ng talagang pinilit po namin na kasi may issue po kami na na-post. Isa sa mga sponsor po na nagpadala ng package. So, si Ma'am Beth. So, ngayon, i-explain lang po namin yung side namin ng team kasi medyo, to be honest, na offend po kami doon sa sinabi ng sponsor na yung package na dumating. No? Lilinawin lang po namin yung issue na hindi po kami magnanakaw ng package. Wala po kaming kinukuha. Ang kinukuha lang po namin sa package ay yung nakapangalan sa amin mismo. So, ito po package niya kasi dumating ng December 23 at ang tumatanggap po kasi ng package si Ate Delby, yung asawa po ni Kuya Eli. Kasi palagi po kaming wala. Si Kuya Eli wala dahil nasa vlog. Noong December 23, dumating po yung package niya. Hindi na po kami nagbablog dahil na umuwi na po kami na kanya-kanya naming province. Umuwi ako ng Manila, si Yusil sa Negros, si Kuya Eli at Peter Paul nandito pero hindi na rin po kami magkakasama. So, dahilan to eh. Nagdadahilan to eh. Pag dumadating po yung package, syempre, tatanggapin ni Ate Delby yun, no? Tsaka kami na lang po ang magre-record noon, no? Hindi po trabaho ni Ate Delby na siya pa yung mag-aano. Basta tatanggap. No! Basta pag tinanggap, dapat may kayo, may coordination kayo o may dumating. Dapat may official list yan eh. Di ba? Hindi pwedeng tanggap ng tanggap. Kung ganyan ang sistema nyo, mananakawan ka talaga. Pwede nga mangyari, may tumanggap, hindi na ideklara sa'yo. O see? Nakikita nyo na yung pagkukulang doon sa team nyo. Di ba? Pagka may na-assign kayong tumatanggap, obligasyon niya i-record yung tinatanggap niya. Niya po yun. Okay, at sa side po naman namin, ako nahihiya na nga rin po ako sa kanila kasi wala po akong bahay. Wala akong permanenteng bahay dito sa Davao. Wala akong malaking space para yung mga dumarating na package hindi po natatambak sa bahay ni na Kuya Eli kasi maliit lang po yung bahay nila. So pag may 6 na box na dumating na madami na puno na po yun. Noong December po, so, mula September, October, November, December, yung 4 months na yun, sunod-sunod po yung package na dumating. So pagdating ng December, sobrang dami na po at hindi namin maagad. Nagkaroon po kami ng distribution. Yung distribution space namin, yung pang space ni Kuya Eli na malaki dun sa pinapagawa niyang bahay na open. So nilagyan lang po namin ng paraan para yung lahat ng package. Wala, hindi tungkol dun sa nyo eh. Forward nga natin dito sa may Pero hindi po namin, ako mismo, kaya hindi ko maklaim na nasa sa amin na o na ipamigay na kasi hindi pa namin nakikita yung box niya kasi nasa ilalim pa po. Hindi dahilan yon. Once kasi dapat na tinanggap nyo, dapat na notify na kayo lahat. Na, oy, may dumating na package galing kay Pedro. Ngayon,
Dahil dapat klaro yan eh. Dito lang makikita na mahina ang sistema nyo. 'Di ba? Huwag nyo sasabihin na kami ay pagod, kami ay men, trabaho nyo yan eh. 'Di ba? Yung vlogging, biruin mo 3.29 million subscribers meron ka. Ang trabaho nyo vlogging. Dapat siniseryoso niya, may sistema na kayo, may mga nagpapadala na sa inyo ng tulong. 'Di ba? Sa ayaw at sa gusto nyo, kailangan nyong i-organize yan. Pag may dumadating na package, lista agad. Ito ay galing kay Pedro o may dumating galing Juan. Para just in case na tumawag si Pedro o Juan, nandiyan na po ba yung pinadala ko? Ay nasa listahan na po namin. So at least kampante na si Kasi ang nangyayari, tinatanong ka, sinasabi mo, hindi pa dumarating, tapos biglang may makikita, mako-confirm ni sponsor na, hindi, na-accept na daw as per LBC eh. Tapos dinideklara may discrepancy doon. At hindi mo masisisi na mag-isip ng masama yung nagpadala ng sa iyo. Baka mamaya iniisip niya ninanakaw na yung pinadala niya. Kasi ikaw hindi mo alam pero nandun sa tracking na-receive na ng katim mo. Ibig sabihin hindi kayo nag-uusap-usap. Baliwala sa inyo yung pagod at pagtulong ng sponsors nyo. Lumalabas na wala kayong kwenta sa mga taong tumutulong din sa inyo. Dahil hindi nyo pinahahalagahan. Ang pinahalagahan nyo lang, pagod kami, galing kami sa mission. Bakit yung mga nagpadala ng tulong ba sa inyo, hindi rin ba yan? Hindi rin ba pagod yan? Diba? Isa lang naman ang layunin nyo, tumulong sa kapwa eh. Diba? Kaya, yung na-alert lang po kasi kami, kaya kami nag-live ngayon para ma-explain din sa kanya na hindi po kami magnanakaw. Wala po. Huwag ka mag-focus doon sa pagnanakaw, hindi mo masisisi na mag-isip ng magnanakaw o kayo ba? Halimbawa, kayong mga nanonood sa akin, nagpadala kayo sa akin ng package. Bungo, napadala na ba yung package? Wala pa ako natatanggap. Pero, nakikita dun sa tracking na na-receive na ni RBS na ka-team ko. Ano iisipin nyo nun? Iisipin nyo rin na ninanakaw ni RBS yon. Kasi hindi niya pinapaalam eh. Na natanggap niya na pala eh. Yung package, Or halimbawa, may tinanong sa akin, hindi agad-agad ako magsasabi na wala pa. Hindi ako magsasabi ng ganon. Sasabihin ko, kung hindi ko alam, wait lang po, i-verify ko lang po doon sa pinagpadalahan nyo na address. Baka na-receive na, babalikan ko po kayo. Ganon, hindi yung wala pa. Yung pala natanggap na, doon nagkaroon ng problema. 'Di ba? At ikaw, instead na na intindihin mo yung sponsor na nagpadala. 'Di ba? Nagpaawa ka pa na nagpaawa dito, hindi kami magnanakaw. 'Di ba? May ninanakaw na box, no? At yung package niya, bilang patunay na naririto po, ito po i-unbox namin live. Narito po yung box. Talagang inahanap po ni Kuya Eli. Yun naman pala kaya naman palang hanapin no? Mapapalitaw, hinintay nyo pa kasi na mapahiya kayo. Kasi kayo, wala kayong pagpapahalaga doon sa mga tumutulong sa inyong tao. 'Di ba? Hinintay nyo pa na magalit yung tao bago. Tingnan mo, nung pinagsabihan kayo na magnanakaw, biglang nakita nyo yung box. 'Di ba? Siguro kung hindi kayo pagsasabihan na magnanakaw, hindi lilitaw yung box na yan eh. Siyempre kahit pa paano nag-aalala din yung nagpadala niyan, no? 'Di ba? Bakit sinasabi ni Pugong Biyahero hindi pa niya natatanggap, nakikita ko dito sa tracking ko natanggap na. Hindi nagsasalita yung mga kasamahan mo diyan, ni hindi mo tinatanong. Kaya nga next time, halimbawa kung ganyan kalaki yung team nyo, or kung ganyan nakaka-toxic, dapat gumagawa kayo ng paraan para ma-organize yung mga ganyang bagay. Alam ko mahirap yan. Pero at least kahit pa paano, namumonitor nyo para pag may nagtanong, alam nyo yung isasagot nyo. Hindi kayo basta,
Kayo, hindi, kayong tatanungin ko, sino ba ang may mali? Yung nagrereklamo ba na sponsor o si Pugong Biyahero? Ako, for me, si Pugong Biyahero may pagkukulang dito. 'Di ba? Yes, pinagbintangan silang magnanakaw pero hindi mo masisisi 'yun eh. Hindi mo masisisi 'yun ikaw. Nagpadala ka ng ang sasabihin sa iyo nung pinagpadala mo hindi niya natanggap pero matitrace yung kasamahan niya natanggap na pala. Syempre mag-iisip ka nun. Pagdating naman kay Pugong Biyahero, instead na mag-public apology na lang na, I'm so sorry po, lapse po namin yun, next time, i-improve namin yung system na, hindi, kami ipagod, di ba? Kami, galing kami sa mission, kami ay pagod, hindi po kami magnanakaw. Anyway, bahala kayo dyan, mga men, di ba? Ako, nagbigay lang naman ako ng opinion dito. Ganyan kahirap pag marami kang followers. Kapag nasita ka, kapag nagkaroon ng issue sa inyo. 'Di ba? Kaya yung mga mayayabang diyan na sinisita kami kasi kami ay sumisikat na, kakayanin nyo to yung ganitong pressure. Si Pugong Biyahero 3.29 million subscribers nagkaroon ng kontrobersya na ganyan. Kayong mga Ghost Hunter, kakayanin nyo yan? Pag 3.29 million ang subscribers nyo? Sa akin pa nga lang, umiiyak na kayo eh. Paano pa yung sitwasyon ni Pugong Biyahero ang mapunta sa inyo? Huhusgahan kayo ng mga tao dyan. Maniwala kayo. Kaya nyong i-manage nyon? Sa peking video na nga lang, iyakin na kayo eh. Di ba mga men? Hindi biro ang magkaroon ng ganyang kalaking following. Di ba? I-scrutinize at i-scrutinize kayo. Di ba? Dito, nakita natin na mas pinili ni Pugong Biyahero na magpaawa, no? Kumuha ng simpatya instead na ang mangyari noon, baka mamaya lumitaw pa na, mabuli pa yung sponsor. Baka mamaya mabalikan ka pa. 'Di ba? Isip-isip din sa ginagawa. Kasi dito, ang nakikita ko dito, ma-pride din to si Pugong Biyahero. Although na malumanay siya magsalita. 'Di ba? Naapektuhan kasi yung branding niya na isa siyang mabait na tao eh. Nung sinabihan siyang magnanakaw, na sana inintindi niya na lang kung bakit nasabi. 'Di ba? Mas pinili niya pa na ganyan. Bahala na kayo dyan mga kababayan ko. So, yan lang po muna. Maraming salamat po. Bye-bye.